Sinabihan ko ang mga magulang ng ex ko na hindi ko anak ang pinagbubuntis ng anak nila. Shortcut na lang ang kwento ko kasi naiinis pa rin ako hanggang ngayon. Hi Pocoyo Confessions, ako si Prince, 28 years old at taga Makati. Kilala ang pamilya ko sa negosyo. May-ari kami ng ilang properties at may stable na kumpanya ng construction supply. Hindi naman ako nagyayabang pero masasabi kong hindi kami naghihirap. Kaya nung nakilala ko si Jocelyn, isang simpleng probinsyana na anak ng isang construction worker at ng nanay niyang kagawad sa barangay, akala ko simpleng story lang ang mabubuo sa amin. Pero mali pala ako. Nakilala ko si Jocelyn sa isang community event na ni-sponsor ng kumpanya namin. Mahiyain siya pero maganda at palangiti. Kahit simple ang buhay nila, may dating talaga. Maganda, hindi ko ikakaila. Noong una, tinukso pa ako ng barkada ko. Naligawan ko na, kung hindi, sila ang manliligaw kay Jocelyn. Niligawan ko nga siya at naging kami after 2 months. Yes, sobrang saya ko dahil akala ko dalagang Pilipina siya. Pero after 6 months ng relationship namin, eto na, March ang birthday month ko. Nagpunta siya sa Ilocos kasama ang mga kaibigan niya para daw sa girls trip. Wala akong mali siya noon kasi tiwala ako sa kanya. Pero ilang linggo pagkatapos, may mga kaibigan akong nagpadala ng mga litrato at video ni Jocelyn. May ka-holding hands at may kasamang ibang lalaki. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nung kinumpronta ko siya, puro denial. Sinabi ko na lang na tapos na tayo. Ayoko na. Pero umiyak siya. Nagbanta pa ng kung ano-ano. Pero nagdesisyon ako, ayoko na talaga at hiniwalayan ko na siya. Pero nung May lang, lumapit siya sa bahay kasama pa ang mga magulang niya. Excited silang nagbalita. Buntis daw si Jocelyn at ako raw ang ama. Tuwang-tuwa pa ang mga magulang niya dahil first apo nila yon. Pero ako, parang natulala. Pero kalmado ako that time kasi matagal na kaming wala ni Jocelyn, mga 1 month na nun. Kilala ako ng mga magulang niya. Akala siguro nila naka-jackpot na si Jocelyn dahil mayaman ang nakabuntis sa kanya. Tinanong ko siya, hindi mo ba sinabi sa kanila? Nalito ang mga magulang niya. Anong hindi sinabi? Doon ko na binuhos lahat kung paano niya ako niloko, kung paano siya nagpunta sa Ilocos at kung paano ko nahuli ang mga litrato at video niya kasama ang ibang lalaki. Ang nanay niya, hysterical. Ang sabi niya, nagsisinungaling daw ako. Kung hindi ikaw ang ama, sino? Tinuro ko si Jocelyn. Siya ang tanungin niyo. Pero hayon, nagmatigas. Ikaw lang ang nakajugjugan ko. Doon na ako napikon. Wala tayong ginawa kahit kailan. Sinasabi mong ako ang ama? Ilang buwan na ba yung dinadala mo? Oo, sa totoo lang wala pang nangyari sa amin. Meron, pero isang beses lang. Sagot niya, halos 2 months. Kalkulado ko agad. March, eksakto. Ilocos trip nila. Namuti ang mukha ng tatay niya. Sino ang ama? Tanong nito. Paulit-ulit siyang tumanggi. Pilit sinasabing ako raw. Hanggang sa mismong nanay niya ang sumuko. Tigilan mo na yan. Lalo ka lang lumulubog at napapahiya. Doon siya umiyak. Umamin na hindi niya alam kung sino. One night stand daw. At pagkatapos nun, balik virgin daw siya. Doon na napiko ng kuya ko. Ano to? Maria Clara meets Tatlong Hari? Sinong niloloko mo? Tumakbo siya palabas pero bago umalis, sinabihan ko siya, magpa-DNA test tayo. Doon tayo magkakaalaman. Sagot niya, sige. Humingi ng tawad ang tatay niya. Ang nanay naman lumapit sa akin at nagsabi, naniniwala ako sa'yo. Ako na ang kakausap sa anak ko. Sabi ko, wala akong kinakatakutan dahil alam kong hindi akin ang batang iyon. Nagkasundo kami na kung sakali mang kailangan ng test, sila na mismo ang magbabayad kapag napatunayang hindi ako ang ama. Pero ang mas nakakainis, siya na nga ang nagloko, siya pa ang may ganang mamirwisyo sa akin. Nakiusap ang mga magulang niya na wag na lang sana itong malaman ng ibang tao. Ginawa namin yon. Ngayong September lang ako nagsalita at nag-confess dito. Alam kong hindi ako perpekto, pero malinaw ang konsensya ko. Ang hirap kapag ang babaeng pinili mong mahalin hindi pala marunong rumispeto. Sana magsilbing aral ito. Minsan kahit gaano kakayaman, kahit gaano kakaayos, kung mali ang taong pinili mo, ikaw pa rin ang lugi sa huli.